Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatlong wasaya o kaya ay tatlong tagubilin sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinakailangan natin itong gawin o kaya ay kahit saan man tayo naroroon ay dapat na huwag nating kalimutan itong tatlong tagubilin na ito o tatlong bagay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tatlong tagubilin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang bawat tagubilin sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may apat na kalima. May apat na word o kaya ay salita. Tingnan ninyo, mga kapatid. Unang-una, ittaqillaha haythuma kunt. Unang-unang tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang taqwa. Ittaqillaha haythuma kunt. Apat na, ibig sabihin apat na kalima o apat na word. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pangalawang tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paggawa ng kabutihan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apat naman na, ibig sabihin kalima o kay word. Pangatlong tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, apat din na kalima o kaya ay word, mga kapatid. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ito yung tinatawag namin jawami'il kalim. Ibig sabihin ay mga salita ng propeta na matalinghaga. Kabilang sa mga matatalinghaga na salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, mga kapatid, na tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt. Katakutan mo ang Allah. Katakutan mo ang Allah saan ka man naroroon. Saan ka man naroroon. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, saan ka mang lugar naroroon, o sa anumang panahon, o sa anumang sitwasyon, ay dapat ay katakutan mo ang Allah. Dapat ay dala-dala mo ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ibig sabihin nito ay nakikita mo yung hadlang sa pagitan mo at pagitan ng impyerno. Lagyan mo ng hadlang. Ibig sabihin ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anumang sitwasyon, maginhawa, o kaya ay kalungkutan, o kaya ay masaya, malungkot, o kaya ay mga kasama mo, mga mananampalataya, mga Muslim, o mga kasama mo, hindi mga Muslim, o maraming mga kasama, walang mga kasama, kahit saang lugar, kahit saang panahon, kahit anong sitwasyon, yan ang tagubilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang taqwa. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Gaano man kalaki ang iyong kayamanan, gaano man kalaki ang iyong posisyon, gaano man kalaki ang iyong mga business, o ano mang bagay, pero ang sabi ng Allah, inna akramakum, katotohanan na ang higit na marangal sa inyo, doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, indallahi atqakum, ay ang sino mang mayroong higit na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging lamang ka, magiging nangunguna ka, dahil ikaw ang marangal doon sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ka ikaw ay mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang unang-unang tagubilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang malungkot
Saan ka man naroroon, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, kailangan ay dala-dala mo itong takwa, itong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, at sundan mo ang masama ng mabuti dahil buburain niya ito. Normal sa atin na mga Muslim, bilang tao, nakakagawa ng masama, nakakagawa ng kamalian. Nakakagawa tayo. Walang perpekto. Walang hindi nagkakamali. Walang hindi nakakagawa ng kamalian o kasamaan. Pero ano ang dapat nating gawin at tagubilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nakagawa tayo ng kamalian, nakagawa tayo ng kasamaan, watbi'i sayyi'atal hasanata. Sundan mo ang masama ng mabuti. Sundan mo ang masamang gawain ng mabuting gawain. Kapag ikaw ay nakagawa ng masama, sundan mo ito agad-agad ng mga mabubuting gawain. Magsala, magsunna, anumang mga gawain na mga ibig sabihin ay kabutihan. Kalugod-lugod doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamhuha. Kasi bakit? Kasi buburahin niya. Yung mga nagawa mong mga kamalian, nagawa mong mga kasalanan, hindi ka naman umabot sa mga malalaking mga kasalanan, ay mabubura niya ito. Mabubura niya ito. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mabubuting gawain ay napapawin niya ang mga masasamang gawain. Nakagawa ka ng kamalian, nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng labag, nakagawa ka ng masakit sa kapwa, sundan mo ito agad-agad ng mga ibig sabihin ay mga kabutihan. Pinakamainam dito ay magbalik loob ka sa Allah. Magbalik loob ka sa Allah. Alam mo na nagkamali ka, magbalik loob ka sa Allah. Kahit na hindi ka pa nagkamali sa palagay mo, pero sigurado na mayroon ka pa rin pagkakamali. Kasi walang sinumang tao na hindi nagkakamali. Kaya laging magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tulad ng sinabi ng Allah, ang mga mabubuting gawa, lahat ng ating mga gawain na mga kabutihan, yudhibna sayiat. Innal hasanati yudhibna sayiat. Napapawi niya, nabuburan niya ang mga masasamang gawa. Pangatlong tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At makitungo ka sa mga tao ng mabuting pakikitungo o kaya ay mabuting pag-uugali. Butihin mo ang ugali mo sa mga tao. Yung pakikisalamuha, yung pakikipagkapwa sa tao, kailangan dapat ay mabuti. Na sinong pinakamabuti ang kanyang paugali? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamabuting ugali dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala siya mismo ang ibig sabihin nag-certify, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan na ikaw na o propeta, ang higit na pinakamainam ang kanyang ibig sabihin ay pag-ugali. Butihin mo ang iyong pag-ugali sa mga tao. At mas lalong butihin ang pag-ugali sa pamilya o kaya ay sa asawa. Si Ibnu Mubarak, itinanong sa kanya kung paano yung ibig sabihin mabuting pag-ugali. Su'ila Ibnu Mubarak an husnil khuluq, faqala badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Itinanong kay Ibnu Mubarak ang mabuting pag-ugali, sinabi niya tatlong bagay. Badlun nada, ibig sabihin ng badlun nada, badlu al-amali bil ma'ruf, badlul ma'rufi wal khair, yung pagsisikap mo ng paggawa ng kabutihan, ma'ruf, kahit anong bagay, malaki man ito, maliit, mga kabutihan, sisikapin mo na makapaglingkod ka sa iyong kapwa o makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Badlun nada, wa kafful adha. Pangalawa, sabi ni Ibnu Mubarak, wa kafful adha. At aalisin mo yung kapinsalaan doon sa iyong kapwa. Kaya pigilan mo, iwasan mo ang kapinsalaan, pigilan mo ang kapinsalaan o pagdudulot ng hindi maganda sa iyong kapwa. Wa talaqatul wajh. At ang pangatlo ay ibig sabihin
maaliwalas na pagmumukha sa kapwa. Maaliwalas, kahit na yung pag-smile natin sa ating kapwa, ay naituturing nito na ibig sabihin ay sadaqah, kawang-gawa. Nakakapagbigay ka ng ibig sabihin ay kawang-gawa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin kalilimutan ang tatlong tagubilin na ito sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkatakot, unang-una ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang paggawa ng kabutihan, lalo na kapag nakagawa ka ng masama, ay sundan mo na ito agad ng kabutihan. Pangatlo ay ang pakikitungo o kaya ay mabuting pag-uugali sa kapwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.